yung brother ko with my dad. So, for ilang years, hindi din kami nagka-kita. May times na hindi kami nagkausap. So, sa Cebu, focusing sa career, nag-start ako sa social media. Wala, trip ko lang, post-post, paganda-gandahan lang. Ganon. Diba? Ayun. Tapos, pandemic, sa sobrang bored ko, and sa pagpo-post ko sa social media, na-discover ako to be a model. So, I started with modeling. And then, sinasabi ko sa mga tao na, after modeling, sinasabi ko sa mga tao na I joined pageant because, wala, bored ko lang, trip ko lang. Then, wala akong magawa. Pero, honestly, yung real reason nun was, gusto ko may magawa para maging proud ako sa self ko. Like, may magawa naman ako for myself, for my family, for my growth. Kasi, I feel like wala nangyayari sa akin. Feel ko na same lang yung ginagawa ko kahit sa labas, sangyup lang, gano'n. Ay, mga, wala, like, parang gala-gala lang. And then, things got hard. During pageant, I joined my first pageant. It was a national pageant. Kalaban ko mga veterans in the pageant industry. And then, things, nag-start ako, no experience, no workshop, no anything. Nag-typhoon. So, na-delay yung pageant for 2 months. And during those 2 months, nag-workshop ako, nag-training ako every day. Kahit may bagyo, kahit walang kuryente, kahit everything, talaga ako, training. And then, kasi I wanted to back out before that. Nalaman ko 50,000 yung babayaran. Ang dami ko na nagastos. So, wag na lang. Na-down din kasi yung mga business ng family ko. We grew up comfortable. Then, di ba yung mga usual stories, rags to riches, kami naging baliktad. Because of mismanage of money. And, ayun. And also yung sa typhoons, pandemic, na-affected sobrang businesses namin. So, back to zero. To the point na I didn't know na lang, nalaman ko na lang late. And then, I was so mad pa. Nalaman ko na lang, my mom had to give up our house. Kaya pala, lumipat kami at another house. Akala ko being renovated lang. Yun pala, wala na. And then that house was really important sa akin kasi naging kompleto kami doon with my dad pa. And sobrang dami namin memories doon, kahit bad or mixed with good. Mostly bad. Pero, importante yung house na yun sa akin. Ilang beses ko pinag-pray. And kahit sa early mornings until evenings na, or like midnight na trainings, nanalo ako sa first pageant ko. Yeah. Tapos, after that, yung sinabi ko sa self ko, hindi ko na kaya mag-pageant. So, sobrang hirap, sa sobrang gastos, tsaka sobrang competitive. Hindi ko kaya ng ganun na environment. And then, after that pageant, I was exposed to mga events. Nadala ako sa Manila to watch a pageant also. And then, they introduced me to a manager. Then, nag-audition ako for Sparkle. And then, kasi yun talaga yung gusto ko, to be an actress. Ever since bata pa ako, pinapanood ko yung mga shows. Arte-arte ako sa bahay. Ganun. Nasa kwarto ako, sumasayaw ako, ganun. And then, so ayun, before ako matanggap sa Sparkle, na-sign ako agad ng show. Naka-cast agad ako ng show with no experience, no workshop, no anything. Then, yung show na yun, kasama ko si Will.
I've been supporting me and my mom. Um, na-enroll ko yung self ko to a school, private school. Scholar. And then, um, after nun, nung na-sign ako sa Sparkle, tuloy-tuloy na sometimes may show, sometimes mahina, may guestings. And then, pero feel ko kulang pa rin ako sa self ko. Kasi, sobrang insecure ako, sobrang overthinker, sobrang grabe akong mag-self-doubt. I feel like everything I'm doing is not enough, everything I'm doing is not great. Isa pa sa pinaka-hirap na experience ko was taping ako sa Bulacan. It was already 10 p.m. or like this late na yun. Bigla ako tinawagan ng brother ko. Nasa hospital yung dad ko. They had to bring him sa hospital. And then, that was the first call. Then, the second call, yung grandma ko na, tinatanong nila ako if papayag ba ako butasan yung dito ng dad ko. I couldn't answer. Hindi din kaya ni Kuya sumagot. So, yung mom ko na lang yung sumagot. She was there with me sa taping. Umiyak na ako sa taping. May dalawang sequence pa ako. Nalilito ako if I should leave. Kasi ayoko ma-bad shot. Ayoko ma-bad shot if alis ako agad. And then, thankfully, kinausap ng mom ko tsaka handler ko yung pumayag naman sila na umalis ako. Kasi by the third call, coma na daw si daddy. Na-coma na siya. And then, so all the way from Bulacan, we had, mabilisan namin din ay papuntang Commonwealth. Naabot A day without drinking herbal. coma. And then feel ko if hindi ako umabot dun, nasa ICU na siya. Tsaka di ba yung time na yun, ICU, hindi kayo pwede pumasok. And then, ilang days kami nandun. 2-3 days. Until na, wala na. Wala na si daddy. And then, like, since then, gusto ko na i-stop lahat kasi parang I felt everything was falling apart. Falling apart. Like, wala si daddy. I felt like, nagsuslow down ako sa work ko. Like, sa sobrang insecure ko, feel ko na, wala na din mangyayari sa akin sa acting. And then, punong-puno ako ng mga babayaran. Condo rental, wifi, ang mahal ng wifi. Ang liit ng condo, maabot ng 5K yung electricity. Pero ayun, ang dami kailangan bayaran. And then naipaisip ako na mag-stop kasi feel ko, hindi ko nasasatisfy yung mga dapat isatisfy ko. And then, after months, years, I started to get back on my feet. And then, sipag, medyo slow yung pagka-work ko, yung pagka-sipag ko. Kasi, ayun, sobrahan pa rin sa pagka-insecure, comparing with myself to other artists. Feeling ko I'm not good at acting. And I'm really looking for